Grabe, na-imagine mo ba kung gaano kabigat ang kayang buhatin ng higanting kawit na to sa gitna ng dagat? Ito ang pinakamalaking semi-submersible crane vessel sa buong mundo. Dalawa ang dala nitong dambuhalang hook at bawat isa kaya magbuhat ng 11,000 tons. Oo, tama ang dinig mo. Kapag pinagsama ang dalawang hook at tama ang distansya ng galaw, pwede silang umabot ng 22,000 tons na buhat. At hindi lang yan pang theory ha. Sa totoong operasyon, nabuhatan nito ang 16,900 tons na module. Parang binuhat mo ang isang buong mid-rise building at inangat ang diretso sa ere. Pero sa offshore, hindi lang lakas ang labanan. Ang pinakamahirap, panatilihing steady ang bigat. Habang umaalon ang barko, pataas pababa, mas bumibigat ang karga. Mas lalong lumalakas ang biglang puwersang humihila sa kawit. Isang maling galaw lang, isang malakas na alon, kahit gaano katibay ang bakal, pwedeng mapunit. Kaya ang barkong to, hindi umaasa sa puro lakas lang. Ginagamitan niya ng sobrang hahabang steel cables at matalinong structural design para i-stretch, i-spread at i-absorb ang galit ng alon. Imbis na biglang hatak, ginagawa niyang kontrolado at tuloy-tuloy na tensyon. Habang nagbubuhat, bahagya rin siyang lumulubog sa tubig. Ibinababa ang sentro ng bigat, parang nag-squat sa dagat. Tapos gamit ang multi-point positioning system, kapit na kapit siya sa pwesto kahit rumaragasa ang alon. Kaya kahit rough seas, halos parang nasa solid ground ang trabaho. Ang tunay na lupit ng barkong to, hindi lang kung gaano kabigat ang kaya niyang buhatin, kundi kung paano niya pinapanatiling kalmado at steady ang bigat habang buong karagatan ang pilit siyang hinihila palayo. Ikaw sa tingin mo, anong mas mahirap? Buhatin ng 16,900 tons o kontrolin to sa gitna ng nagwawalang dagat? Kung napaggrabe ka dito, comment yes, itag mo ang tropang mahilig sa malalakas na makina at follow mo ko para sa mas marami pang kwentong malupit.